2022 yan nangyari. Pinapa-impeach na nila at gusto na nilang i-impeach si PBBM. So, ibig po sabihin, totoo po yung mga kumakalat noon na balita na nagkaroon ng rigudon, no, sa House of the Representative. Pero dahil strong leader si Speaker Martin Romualdez, ay hindi po nagtagumpay yung kanilang pagpapabagsak sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Dahil yung mga kongresista ay lumapit kay Speaker Martin at sila ay nagsumbong na sila ay kinakausap ni GMA para ikudita si Speaker Martin Romualdez. So hindi po sila nagtagumpay. Second attempt, ginawa na naman po ni GMA, hindi pa rin nagtagumpay, mga kaibigan. So kaya po galit na galit si VP Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez. Pansin niyo ba, mga kaibigan, sobrang galit ni Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez kasi yung kanilang plano ay hindi po nangyari. Naunsyami ang kanilang plano sa pagpapabagsak, pagpapaalis sa pwesto kay PBBM. Totoo po, no? Sino ba yan si GMA? Gloria Macapagal Arroyo po. GMA, Gloria Macapagal Arroyo. No? So, yan po ang katotohanan. Hindi yan fake news. That is proven. Diba? So, mga kaibigan, pumupunta po ako ng House of the Representative, nagko-cover. At nalaman po natin dyan, no, na mismo yung mga kongresista mismo ang nagsabi. Lumapit sila kay Speaker Martin Romualdez at nagsumbong na sila ay kinakausap ni GMA para sumapi, no, kay GMA, kay Gloria Macapagal Arroyo at ikukudita si Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, ang plano, the real plan ay magiging 10 years na pamumuno ni Sara Duterte. GMA formula. Nung pinabagsak si Erap, naging Pangulo si Gloria, at pagkatapos niyang maging Pangulo ng 4 na taon, after that ay pwede pa siyang tumakbo sa pagkapangulo. Kaya naging 10 taon ang kanyang presidency. Yan po ang talagang plano ni GMA at ni Sara. Pero naunsyami, kaya sobra po ang galit ng mga ito kay Speaker Martin Romualdez. Yan po ang katotohanan at wala pong halong kasinungalingan. Kaya sila galit na galit kay Speaker Martin Romualdez dahil hindi nila magawa na patalsikin ang ating Pangulo dahil kay Speaker Martin Romualdez. Diba? Sabi ni Dark Blue, kay Duterte daw, build, build, build. Samantalang kay PBBM daw, destroy, destroy. Wait, sino bang nag-destroy sa PBBM administration? Di ba si Duterte? Nakalimutan mo na ba? Tumatakbo pa nga lang si PBBM, dinidemolish na ni Duterte. Nagsabi na agad si Duterte na meron tayong presidential gumagamit ng ng Coke. Later on, nag-name drop na talaga siya. Pagkatapos, sabi pa niya, weak leader, hindi daw maasahan sa panahon daw ng krisis. Pagkatapos, sabi pa niya, spoiled brat. Biruin mo nagulat tayong lahat noon kasi ang alam natin, ang ganda ng relasyon ng Marcos at Duterte. Ang alam natin, ang ganda ng relasyon ni Duterte kay PBBM. Kasi si PBBM full support kay Duterte. Nung nangangampanya as president at nung Pangulo na si Duterte, full support si PBBM. Kaya nagulat tayong lahat, bakit niya sinisiraan si PBBM? Diba? All the while, sinisiraan niya si PBBM, pinapabagsak niya. Diba? Pero nanalo pa rin si PBBM dahil may mga loyalista si PBBM. May loyalista ang Marcos. Merong Marcos supporters. Diba? So doon pa lang pinapabagsak na niya si PBBM Tapos nung nanalo si PBBM, ganun pa rin. Di pa rin siya tumigil. Kailan lang tumigil si Duterte? Nung nasa dahig na siya nakakulong. Doon lang siya tumigil. Pero hindi siya tumigil nung nandito pa siya, nung hindi pa siya nakakulong.
Pumupunta pa siya sa iba-ibang panig ng bansa, kumakausap ng mga retired general, kumakausap ng mga dating tao sa gobyerno para ihanda sa kanilang kudeta, sa kanilang people power kuno. At ito nagpa-signature campaign pa siya para ihiwalay ang Mindanao. My God! So yung nanggulo talaga, no? Si Duterte. Kung titingnan natin, kawawa talaga ang ating Pangulo BBM administration ang talagang pinakakawawa sa lahat na administrasyon na nangyari. Kasi yung Pangulo na pinalitan niya, greedy, matakaw sa kapangyarihan at matakaw sa salapi. Yun bang tipong natapos na siya ng 6 na taon, gusto niya maupo ulit? Yung bang tipong natapos na siya ng 6 na taon, hindi pa nasatisfy yung kanyang kasakiman sa power at sa pera. Gusto pa niyang ipaluklok ulit ang kanyang anak na Duterte. My God! Napaka-greedy ng mga Duterte. Ang kakapal ng mga muka. Greedy. Na wala namang nagawa sa bansa natin kundi sirain ang ating bansa. Pagtsutsugin ang mga Pilipino na mga mahihirap. Napaka-greedy ng mga Duterte. Wala namang nagawa sa bansa natin kundi ibenta yung West Philippine Sea, ibinigay sa China. Ibinigay sa China ang Baho de Masinloc na napakayaman sa mga yamang dagat. Grabe, ang lalaki ng isda dyan. Baho de Masinloc, ibinigay sa China. Wala namang nagawa si Duterte. Kundi papasukin dito yung mga pugo, papasukin dito yung mga Chinese from mainland China. Take note, yung mga merong mga record ng krimen, yung mga wanted doon sa China, pinapasok dito, binigyan ng birth certificate, binigyan ng Philippine passport, naging negosyante dito, namuhay bilang Pilipino, pero wala silang dugong Pilipino. Galing talaga sila sa mainland China. Malakas lang sa Duterte administration kaya sila nagkaroon ng birth certificate. Samantalang kita nyo mga Pilipino hirap na hirap magkaroon ng birth certificate. Yung iba na hindi nakakuha ng birth certificate, hirap na. Pero itong mga Chinese na to, ang bilis. Yan po ang legasiya ni Duterte. Nagkaroon pa tayo ng first mayor na Chinese, Alice Goo, legacy din ni Duterte. Kita nyo, winasak niya ang bansa natin. Winasak ni Duterte ang ating bansa. Wala siyang ginawang maganda sa bansa natin. Pati yung tinatawag yung Bill Project, 119 ang pinangako, 12 lang ang tinapos. My God! Ano nga sabi nila Ariga doon? Pinautang daw ng World Bank ang Pilipinas ng ilang bilyon. Pagkatapos, ang natapos ni Duterte, 3%. 3% only na infrastructure ang natapos. My God! Anong ginawa ni Duterte sa bansa natin? Winasak niya ng tuluyan ang ating bansa. Wala siyang nagawa sa bansa natin na matino. Puro mga kasamaan, di ba? Kaya wala po tayong reason para matuwa sa Duterte administration. There's no reason for us, na matuwa sa Duterte administration dahil wala pong nagawang maganda ang Duterte administration. Puro kapalpakan, puro kasamaan. Winasak ni Duterte ang Pilipinas. At naging tampulan tayo ng katatawanan sa panahon ni Duterte, Pinagtatawanan yung ating bansa, pinagtatawanan yung ating leader ng ganyan, ang leader natin, minumura ang Diyos, minumura ang Papa sa Roma, minumura ang mga kaparian, at pagkatapos, binobroadcast niya, na manyakis siya, na pinasok niya yung kanilang maid sa loob ng kwarto at yung kanyang finger ay ipinasok doon sa loob ng babae. My God! Pinagmalaki! All over the world, pinagmalaki yan. Naging tampulan tayo ng ridicule ng mga iba-ibang mga leaders ng iba-ibang mga bansa na meron tayong presidente na Duterte na manyakis. My God! At umamin pa na siya ay addicted sa fentanyl at nagme-mergine. Na tuwing siya ay pumapasok sa Malacanang, nag-MJ para hindi siya makatulog. My God! My God! Naging tampulan tayo ng talagang ridicule, ng pangungutya ng mga iba-ibang mga bansa dahil meron tayong presidente na bangag na si Duterte na umamin mismo na bangag siya sa fentanyl at siya ay gumagamit
ng MJ. Biruin mo para daw hindi siya makatulog. So, every day gumagamit siya ng MJ, which is ang MJ ay isang prohibited, no? Prohibited ito. Bawal na substance dito sa Pilipinas. Illegal. So, sino ngayon ang tunay na addict? Sino ngayon ang tunay na bangag? Walang iba kundi ang inyong idolo na si Duterte. Ang tunay na bangag. Diba? So, kaya mga kaibigan, no? Itong nakakatawa, no? Nakakatawa talaga na itong mga DDS na to ay, kumbaga, minsan sasabihin nila, mananalangin sila sa Diyos, no? Na ibalik daw si Duterte, etc. etc. Sa tingin nyo, papakinggan kayo ng Diyos. Minura na nga, no? Minura ng inyong idolo ang Diyos. At hindi siya naniniwala. Pinagdudahan niya. Kasi, Diyos daw ba yan nagpapako sa krus? Diyos daw yan. Sabi niya, Diyos siya nagpapako sa krus? Maniwala ka? Kung ako Diyos, hindi ako magpapako sa krus. Tamo, di ba? Kaya mga kaibigan, ang nangyari sa kanya ngayon? Karma. Nakarma siya kasi minamak niya ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Minamak niya, kaya siya ngayon ay nakarma. O, di ba? So, ano? So, tuloy natin. So, yan ang mga kaibigan, no? Yan na. Sino yung gustong mamuno? No? Merong mga gustong umeksena, gustong mamuno at palitan si Speaker Martin Romualdez. So, nandyan yung si Toby Tiongco, no? Known as Duterte supporter, gustong maging speaker. Sino pa? Andyan si Duke Frasco, kaibigan ni BP Sara, yung asawa niya, spokesperson ni Sara Duterte dati, no? So, do the math. Loyalty ba nila kay PBBM o kay Sara? Diba? So, natitiyak ko ang loyalty nila ay nakay Sara, nasa Duterte, no? So, may legal online gambling si Albi Benitez, ha? Kita nyo, ha? Gustong maging Speaker of the House, gustong palitan si Speaker. May legal online gambling na si Albi Benitez. At lalong lumago ang kanyang online gambling na business sa panahon ni Duterte. No? Gusto rin niya maging Speaker. So, kung titingnan natin, mga kaibigan, no, they're not independent. They're strategically positioned para bumalik sa kapangyarihan ng mga Duterte. No? Yan po, mga kaibigan. So, the house is not broken. Hindi natin kailangang mag-recast kung okay naman ang bida. Speaker Martin is doing the job well. Tahimik ang Kongreso, walang basang ulo, focus sa legislative support for Bagong Pilipinas. So kapag pinalitan si Speaker Martin, ano ang magiging kapalit? House divided, confused at open season na si PBBM sa mga kalaban, no? So eto mga kaibigan, no, hindi pwedeng i-fix yung hindi naman broken. So kapag yung sinasabi nila na i-fix natin yung house kasi dapat na ayusin, ay hindi po. Ang inaayos lang ay yung magulo at yung broken. Sa issue po ng House of the Representative, ito po ay hindi na kailangan na i-fix dahil ito po ay hindi naman broken at hindi naman po ito magulo. Maayos po ang pamumuno ng ating Speaker Martin Romualdez. So wag po nating bilhin yung kanilang mga estratehiya, no, ng mga anti-Marcos, mga anti-Romualdez, no? At mga maka-Duterte, wag po natin bilhin yung kanilang mga pautot, no, sa kanilang mga buhay na kesyo ang House of the Representative daw ay magulo, dapat daw ayusin, dapat daw papalitan ng speaker. So wala pong ganon. Maayos ang House of the Representative, maayos ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez, kalma ang ating Speaker Martin Romualdez, napakaraming binato sa kanya ng mga akusasyon since 2023. Ang daming binato sa kanyang akusasyon ni Sara Duterte, ni isa walang napatunayan. Take note, ni isa walang napatunayan. Yan po mga kaibigan, ang katotohanan, no? Okay.
Ah, galit na yung mga ano dito, oh. Galit na dito yung mga DDS. Galit na galit ang mga DDS. Bakit pa kayo galit na galit? Okay, basa tayo ng comment. Tapos sasagutin natin ang kanilang mga komento, no? Para matuwa sila. Okay. Okay. Sabi ni Reynold, ako Reynold, hindi ka talaga updated, no? Pero sagutin natin. Sabi ni Reynold, ninakaw pa ang reserve gold. Ang tagal na issue na nito. Yan ba yung yung sinasabi niyong nagbenta? Sinagot na po yan ni Finance Secretary Jokno na ngayon ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas at sinagot na rin po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang pera na pinagbintahan ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas at ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ginagawa talaga ang pagbebenta ng gold kapag mataas ang bentahan. Ginagawa daw talaga yan ng every administration na mga nagdaan at up to now, practice daw yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na magbenta ng gold. Hindi daw yan, kumbaga hindi yan ngayon lang nangyari, kundi yan ay ginagawa sa lahat ng administrasyon. Nagbebenta sila ng gold kapag mataas ang bentahan. At ang pinagbentahan ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas at dahil dyan, lumago pa. No? Lumago pa ang ating, may sinasabing Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Lumago yung ating GDP, lumago yung ating, nakalimutan ko yung nabasa, lumago, no, mga kaibigan, yung ating kaperahan, no, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Matagal na yan eh. In fact, ilang beses ko na na-vlog yan, mga kaibigan, tungkol dyan sa gold na yan na binenta, no, ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung gusto mo ng maayos na kasagutan, paki-scroll mo na lang yung aking mga live, no? Scroll mo at hanapin mo. Kasi matagal ko na yan na i-vlog, maraming beses na rin. Kasi matagal na na-issue yan eh. Parang hindi ka updated, no? Ngayon ka lang ba nakapasok sa mundo ng social media? Bakit yung issue mo ay napakatagal na? No? Or naka-predata ka lang ba? Kaya hindi mo alam? No. Diba? So sabi naman ni sino pa? Eduardo Cabillada, luslos ni mo. Ikaw dong, luslos po di mo dong. Base na kay luslos dong, paglusi dong. Kuwa kay mahimo dong, paglusi, inato nimo imong lagay, ha? Ang imong uti, nagamayot kaayo dong, inato nimo, ha? Kuwa kay mahimo dong. Kanang akong masulti sa imo, kuwa kay mahimo, inato nimong imong lagay, ang imong utin, inata. Sorry po sa mga Tagalog, Bisaya po yun eh. Kasi taga Mindanao po ako eh. Pareho po kami ni Duterte, no, ng salita. Taga Mindanao din po ako. Pero ayaw namin sa mga Duterte, no? Marcos kami. Yan. Okay, so sabi naman ni Noel Bondo, ngayon lang nangyari, isa pangulo ng ibang bansa, ang pagbawi ng pera, nakakahiya talaga kao. Ano yan? Ano yan? Ngayon lang nangyari, isang pangulo ng ibang bansa, ang pagbawi ng pera, nakakahiya talaga. Ngayon lang nangyari, isang pangulo. Ayusin mo nga yung construction mo ng tanong. Ngayon lang nangyari, isa pangulo ng ibang bansa, ang pagbawi ng pera, nakakahiya talaga kayo. Ayusin mo muna Ayusin mo ang pagko-construct ng iyong comment, no? Okay. Renato, napahiya si Dotae, kulong.
ang asong may rabies. O nga, no? Nakakulong siya ngayon. Sabi niya, di ba, pag dumating daw dito yung ICC, lalaban daw siya, ganun-ganun daw. Hindi daw siya magpapakulong. O ano nangyari sa kanya? Nakulong siya. Nasa ICC. Nasa The Hague. Diba? At Lorna Rafael, true. Umamin mismo si Digong na nagnakaw siya. Correct. Sabi naman ni Evelyn Lima, ambot sa imo. Ambot pod sa imo, day. Kung wa kay mahimo, day, pagliat sa imong bilat. Yan. Rans and Rog TV, volunteer lang, Kefman. Excuse me, Rog, si Kaufman ay mukhang pera. Hindi siya magpo-volunteer. Take note, si Kaufman po yung lawyer na mukhang pera kasi nga siya ay di-kalibre. Di-kalibre daw siya eh. Pinagyayabang niya eh. Siya ay lawyer na di-kalibre. So hindi po siya pwedeng volunteer. Okay? Sabi naman ni Rans Rogue TV, nagsalita ang may maraming nagawa sa bayan. Ay, oo, totoo. Maraming nagawa sa bayan ng ating Pangulo, BBM. Yan. Okay. Raymond Tenorio, kaya hindi kayo manalo-nalo sa eleksyon? Sinungaling mga vlogger niyo. Haha. Oh, parang kayo naman ang hindi nanalo sa eleksyon eh. Tingnan nyo. 2025 election, sino lang ang pumasok sa PDP laban? 2 PDP laban lang pumasok. Bongo at Bato. Si Marcoleta, independent yun. At ang nagdala kay Marcoleta, INC. 2 lang sa PDP laban ang nakapasok. Nagsabi pa si Duterte kung hindi nyo iboboto ang Duterte, wag nyo na akong isipin, kalimutan nyo na ako. Nagsabi pa siyang ganun Pagkatapos hindi naman binoto ang Duterte, 2 lang ang nakapasok. Ginaya ko lang si Sara, isip bata, di ba? Sabi ni Sara, wala kayo, ganyan si Sara eh. So ginagaya ko lang, no? Yan. So ano pa? Bakit nyo alam? Yung kay BBM, hindi mo alam. Kay Tamba at ko, hindi mo rin alam. Anong alam yun? Anong tungkol yan? Tungkol saan yun? No? Linawin mo ha. Hindi maintindihan yung sinasabi mo eh. Sabi naman ni ate, Bulabog, ate, huwag ka selective. Saan ako naging selective? Pakilatag, saan ako naging selective? Okay. Ang sabi naman ni Raymond Tenorio, sa sarili nyo na lang pinagloloko nyo. Sarili nyo ang inyong pinagloloko. Dahil naniniwala kayo sa mga Duterte kahit niloloko na kayo. So kayo, pinagloloko nyo ang sarili nyo. Diba? Yan. Anong hindi manalo-nalo? Bakit pasok ang Duterte sa balota? OMG. Siyempre, sa balota, nandun talaga sila. Lahat naman nakapasok sa balota eh. Lahat pasok sa balota. Pero, hindi pasok doon sa mga nanalo. 2 lang ang nanalo sa DDS, no? PDP laban, 2 lang ang nanalo. Bongo at saka si Bato de la Rosa. Si Marcoleta, independent yun. At ang nagpanalo nun, INC. So, 2 lang ang talagang PDP laban. Diba? Duterte, 2 lang ang pumasok. My God. My God. Oh. Diba? Okay. Okay. Renato. Lapag kayo ng nagawa ni Duterte kung meron ba. Kung wala, wag na kayo pumutak kasi
kinahihiya nyo si Dutae. Correct, no? Maglapag sila ng mga nagawa ni Dutae. Kung wala, huwag nang pumutak. Tama, no? Sabi naman ni Dark Blue, magkano bayad sa'yo ate? Kaya magsikmura. Sana nga, may bayad ako, no? PBBM, magre-request lang ako. Pwede ba? Pwede ba? Bayaran nyo ako kasi wala akong bayad eh, no? Ang kuri-kuripot mo, BBBM, pwede ba? Pwede ba bayaran mo ako? Tatanggapin ko kahit 1,000 lang, monthly, bayaran mo lang ako. Super kuripot po kayo, BBBM. Palibasa kasi Ilocano kayo. Baka magalit sa PBBM. Yan, mahal na Pangulo, okay lang kahit hindi niyo ako binabayaran kasi yung akin pong suporta sa inyo ay galing sa aking puso, sa kinaubuturan ng aking puso at sa laliman ng aking atay, no? Yan po ang aking suporta sa inyo. Hindi ko na kailangan ng bayad. Okay lang po kahit walang bayad. Kumbaga, willing ako na magsuporta sa inyong administrasyon dahil nakikita ko na maganda ang inyong ginagawa. So, hindi ko na kailangan ng bayad. Diba? Real talk. Yan. Okay. Baka, hindi ko okay. Flood control po ba? Flood control ng Duterte administration, March 2022 ito ha. In-announce po ito ng Duterte administration, March 2022. Take note March 2022. Natapos nila ang 13,914. Yan nga po ang problema no? Kung ititrace natin, nasaan yung 13,914 na mga flood control projects? Bakit bumaha? At patuloy na bumabaha noong pagpasok ni PBBM sa Malacanang 2022, 2023. Kasi kung meron talagang nagawa na 13,914 ang Duterte administration, di ba dapat hindi babaha? Di ba dapat nararamdaman sana ng Marcos administration? Kasi kung titingnan natin mga kaibigan, dapat yung Marcos administration ang magbe-benefit ng flood control ni Duterte. Kasi biruin mo, ang dami nun, guys. 13,914 ang flood control ni Duterte na natapos noong March 2022. Expected yan na ang magbe-benefit sana niyan ay ang administrasyon ni PBBM. Pero bakit hindi yata naramdaman? So doon mo makikita na malamang ito yung sinasabi ni Duterte na napakaraming flood control ng mga ghost projects, ninanakaw lang daw ang pera. So ang tanong, alam niya na may maraming ghost projects, maraming projects, mga ghost flood control projects. Alam niya na ninanakaw ang pera. Pero ang tanong, bakit pinayagan niya? Bakit hinayaan niya? At bakit namamayagpag ang kanyang secretary ng DPWH? Bakit hindi man lang niya tinanggal? Bakit hindi niya inayos ang DPWH para matundukan ang korupsyon? Bakit? So, yan ang tanong natin Bakit hindi tinuldukan ni Duterte? Sagutin niyo nga ako, mga DDS. Alam ni Duterte na merong korupsyon. Bakit hindi niya tinuldukan? Bakit niya tinolerate? Answer me. Ano ang inyong sagot? Sige nga.
Sige nga, sagutin nyo. Sagutin nyo. Answer me. Sagutin nyo. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kayang sagutin. Dahil hindi nyo alam kung paano sagutin. Diba? Marino Anghel, malaki porsyento ni Duterte sa mga nakaw. Malamang. Kaya hindi niya natutuldukan yung korupsyon dahil malaki ang kanyang porsyento sa mga flood control projects. Kasi nga, di ba, yung Diskaya, number 1 contractor ng mga Duterte. Favorite contractor ng mga ni Duterte ang Diskaya. Yan siguro nga, tama ang iyong kasagutan, na kaya hindi tinuldukan ni Duterte ang korupsyon sa DPWH dahil baka nga malaki ang kanyang kita. Di ba? Malaki ang kita niya. Di ba? Kasi, ito may yan. Walang maisagot itong mga to. Wala. Wala silang maisagot. Sagutin nyo. Bakit hindi tinuldukan ni Duterte ang katiwalian sa DPWH? Sa kabila ng tambak, no, ng mga pangungurakot sa DPWH, bakit hindi niya tinuldukan, hindi man lang sinibak yung sekretary, ni hindi man lang sinibak lahat, at naglagay ng mga bago? Wala. Actually, mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, siya yung naglagay ng mga tao dun. So, ibig sabihin, mga tao niya talaga, yung nangurakot. Diba? Kaya galit na galit ngayon ang mga DDS kasi nga, biruin mo nag-iimbestiga ngayon ng flood control, but all roads lead to Duterte administration. At kinumpirma pa, nung sa DPWH, ang 52 billion ni Pulong Duterte. Diba? So, kasama yan. Dawit na dawit talaga ang mga Duterte. Kaya galit na galit ngayon ang mga DDS. Diba? So, yun po yan, mga kaibigan. So, hanggang dyan lang po muna tayo, mga guys, no? At babalik na lang tayo mamaya for another live, another topic. Bye-bye! God bless! Fight fake news! Expose the truth! Bye-bye! Ito po si Admin Rich, commentarista.